You know what is happening, right? Tumaas ng 220 ang diesel, tumaas ng 2 pesos ang gasolina. And people were saying, alisin ang excise tax sa tinatawag na per litro ng gasolina. Hindi pwedeng gawin ng gobyerno yan. I've been telling you, hindi ibababa yan. You know why? Kasi pag inalis yan, yung basic services ng ating gobyerno maapektuhan. Okay? Pangalawa, hindi naman mababayaran ng ating gobyerno yung lahat ng utang natin kasi pag nagbabayad tayo ng tax, katulad yan, I pay my taxes. Ha? Tama, Ferilyn? I am paying my taxes. I'm not filing, okay? Nagbabayad ako ng tax ko. Pag 250,000 a year ang ang kinikita mo, you're exempted from taxes. I am paying my taxes. Okay? Aalisin yan. Pero yung excise tax sa gasolina, hindi. You know why? Consumption taxes yan. Kung ayaw mong magkaroon ng tax sa gasolina, di huwag kang gumamit, magbayad ka ng pamasahe. Am I right? Ganun lang kasimple yan. Okay? So, hindi pwedeng alisin yan. Tataas ang bayarin, magmamahal lahat. Okay? Anong gagawin mo? Magrereklamo ka? Magmamaktol ka? Okay? Kailangan ng utak natin must stay tuned with God. Itong pag-uusapan natin, okay? My mind must stay in tune with God. Dapat ang utak mo, dapat yung thought life mo, dapat yung pananaw mo ayon sa Diyos. Dapat ito yung pagpapalain ng Diyos. Proverbs 4:23, anong sabi ng Word of God? Okay? Keep my heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Sabi ng Diyos, ha? Ingatan mo ang buong puso ko ng buong sikap sapagkat ito ang dinadaluyan ng lahat ng buhay. What does it mean? Kung ano iniisip mo, yun ka. Father, we thank you. May you help us, bless us, give us grace. Thank you for the success that we have in the first Sunday, second Sunday, third Sunday, and this coming last Sunday that will be on the 24th of September. We ask that you will bless the GTBA Day, the presentation, the moderator and everything, the visitors, the preaching, and the concert on this last night. And with Pastor Fajardo, i-empower mo po siya, i-enable mo po siya, at bigyan mo po kami ng tagumpay at biyaya. Kayo pong magpalat mo sa sumuna sa amin sa pangalan ni Kristo Jesus. And all God's people say, please be seated. Thank you very much. May I hear you amen again? Okay, pakibati mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, I'm so happy to see you tonight. Huwag ka matutulog. Parang si nanay ano yan Di ba? I'm happy to see you. Di ba? Sipin mo, para siyang si Juan Ponce Enrile. Tsuhin ko ho yun, si Juan Ponce Enrile. Okay? Imagine, mag-99 na siya, magwa-100. Okay? That is our relative and we're so thankful that buhay pa siya. So pag yun ang titignan ko, parang may pag-asa ako umabot ng 100. Pero pag tingnan ko yung nanay tatay ko, nako po, 69 lang, 69. Okay? Now, gusto ko maintindihan nyo, your mind must be in tune with God. You know why? Sa dami ng pinagdadaanan, sa dami ng pwedeng mangyari, okay? Pagka hindi mo iningatan ang utak mo, okay? Tapos ka. What do you fill your mind with that pleases God? Yung bang iniisip mo, naluluwalhati ang Diyos? Now listen, ha? Pag sinabing iniisip, hindi nakita ng nanay, hindi nakita ng kuya ng ate ng kahit na sino, pero nakikita ng Diyos yan. Yung bang pinapapasok mo sa isip mo, nakakalugod sa Diyos? Okay? Halimbawa, nakakita ka ng isang babae, ano ngayon ang nasa isip mo? Nakakita ka ng isang magandang sakyan, ano ngayon ang nasa isip mo? Tama? Does that please God? Does that cause you to say, Lord, salamat pinagpala mo siya? O isipin mo, pambira, sana all. Bakit siya, ba't hindi ako? What do you fill your mind that disappoints God? Ano yung mga bagay na nasa isip ni Aldrich, ni Luis, na imbes na matuwa ang Diyos, nakasikan tayo, nabigyan tayo ng tulong at ayuda, naasar pa ang Diyos sa atin. Okay? Baka mamaya hindi natin napapansin. Sinita ka ng nanay mo, hindi ka nga sumagot sa isip mo. Bakit kita dyan Kung pwede lang na may linang nanay, sana. Maaring hindi mo nasabi. That's why the Lord said, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life.
Iingatan mo yung thought life mo. Marahil nakatingin ka, wala kang sinasabi, pero sa isip mo, does that please God or does that disappoint God? What? May reason ba ang Diyos na sasagutin ang prayer life mo? May sasagutin ba ang Diyos? Ikaw ba'y pagpapalain? Pag tinignan ba ng Diyos yung thought life mo, will God be pleased or will God be disappointed? Okay? Kasi sabi ng Bible ingatan mo ang iyong puso sapagkat sa lahat ng yan, dadaloy ang buhay. How do you practice managing your mind? Have you managed your mind? Huh? What role does the Scripture play in managing your mind? Hindi ba dapat titignan natin ito bang iniisip ko? Ano ba sinasabi ng Word of God? Kanya nga Bible Baptist tayo. Okay? Ang ating pagiging practice, ang ating pagiging tao, ang ating pagiging estudyante, na sapatos mo ang ating pagiging magulang, yung pagiging tatay, pagiging nanay, dapat ayon sa Word of God. Okay? Dapat ayon sa sinasabi ng Word of God. Does that please God? Does that disappoint God? God is far more interested in changing your mind than in changing your circumstances. Hindi babaguhin ng Diyos yung alituntunin. Hindi babaguhin ng Diyos yung kapitbahay mo. Hindi babaguhin ng Diyos yung nanay at tatay mo. Hindi babaguhin ng Diyos yung bully na nasa eskwelahan mo. Hindi babaguhin ng Diyos yung kapitbahay mo, yung kaklase mo, yung teacher mo. Hindi babaguhin ng Diyos yung asawa mo. Hindi niya babaguhin. Ang gustong makita ng Diyos, binabago mo ba yung pananaw mo? Are you changing your mindset? Mindset ba? Mindset. Okay? At gusto ng Diyos na tulungan ka. The question is this, how in the world God will help you? Kung sa pananaw mo, sa pananaw, sa mindset mo, sa thought life mo, you always disappoint Him. Pag hindi ka sinugot sa prayer mo, galit ka na. Pag nakita mo yung kaaway mo, pinagpapala, inggit ka na, gigil ka na. Why would God bless? Hindi mo nga sinasabi. Kanya sabi ng Bible, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Iingatan mo. Marahil hindi mo sinasabi. Ang masama niya nito, isang araw lalabas yan. Why? Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Marahil hindi mo sasabihin. Pero sa kilos mo, ginagawa mo. Nagdadabog ka. Am I right? You want God to take away the problems? You want God to take away the pain? You want God to take away the sorrow, the suffering, the sickness, the sadness? Gusto mo tanggalin Diyos yan? Ang sabi ng Diyos, teka muna. Tanggalin muna natin ang masamang isip mo. Baguhin muna natin pananaw mo. Baguhin muna natin yung mindset mo. Magkaroon muna tayo ng transformation. Okay? Because transformation would not happen in your life until I and you and we renew our mind. Until our thoughts begin to change. Kasi kahit baguhin ng Diyos ang sitwasyon, pag ang mindset mo, pananaw mo, thought life mo, ganun pa rin, mang-aaway ka pa rin. Maiinggit ka pa rin. Magdadabog ka pa rin. You know what I'm saying? Kahit na yung mahirap, ilagay mo sa tinatawag na Forbes Park, sa pinakamayamang bahagi. Pag hindi mo binago mindset mo, barubal ka pa rin. Pero yung mayaman, ilagay mo sa mahirap, okay? Kahit na yan naalala ko one time, yung anak ni King Henry VIII. Okay? Kasi papatay na yung hari Kinuha nila yung anak. Ang ginawa, yung anak, dinala sa isang parang squatter, in-expose sa masamang mga tao, sa maraming mga tao, sa masamang mga tao, pinagmumura, nagtuto, pero hindi siya nagmumura. Hindi siya kumakain na kung ano-ano. Tinanong siya after a month, bakit hindi ka nagmumura? Ba't hindi mo ginawa yan? Ba't hindi mo ginawa? Alam mo sabi niya, I was a child of a king. I should not forget that. I am a prince and I should act like one. Tanong ko sa iyo, anong mindset na meron si Roxanne? Anong mindset na meron si Katiana? Anong mindset na meron tayo? Okay? Why is it important that we learn to manage our mind? Kasi kailangan mo ng answered prayer Kasi kailangan mo ng tulong sa Diyos tama? Kasi kailangan natin maging matatag, matibay. Hindi aalisin ng Diyos yung mga sitwasyon, yung kapagitan, yung pain, yung sorrow. Kasi ang gusto niya, baguhin mo yung mindset mo. Yung bang matututo kang magpasalamat sa Diyos kahit na. Hindi ka matututo magpasalamat dahil sa. Kundi kahit na.
Now, reasons why our mind must stay in tune with God. Letter A, because your thoughts control your life. Yung kaisipan mo, yan ang magkokontrol ng buhay mo. Again, let's go back to Proverbs 4:23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ingatan mo ang iyong puso, sapagkat mula riyan, dadaloy ang buhay. What does it mean? Be careful, sabi ng Word of God, on how you think, because your life is shaped by your thoughts. Kung anong iniisip mo, yun ang magsishape ng thoughts mo. Your thought, by thought, yung thoughts natin na yan, have a tremendous ability to shape your life for good and your bad. Okay? Pagka inisip mo yan, meron tinatawag na cycle yan eh. Meron kang core belief na pinaniniwalaan. Okay? Let's talk example. Okay? Thought, iniisip mo, I'm ugly. Okay? Pangit ako. Ano ang feelings mo ngayon? Ang feelings mo ngayon, I lack self-confidence. Meron akong social anxiety. Okay? Ang isip mo, pangit ako. Ang feeling mo, wala akong confidence dahil pangit ako eh. Anong action mo ngayon? You will avoid people. You will not look them in the eyes. You will not want them na makiusap sila. Halimbawa, ang isip mo, mahirap ako. Anong feeling mo? Low self-esteem ka. Hindi ko kaya. Mahirap lang kami. Dito lang ako sa TPAS gagraduate. Kasi nanay tatay ko naghiwalay. Kagabi may nag-text sa akin, Pastor, sabi niya ganon, good evening po tatay, Pastor, gusto ko lang i-open sa inyo na hanggang ngayon, nasasaktan pa rin po ako, naiiyak kung bakit broken family pa po kami. Kahit nung bata pa po ako nangyari yon, sobrang tagal na, many times, palagi ko pong naalala yung nangyari, nahihirapan po ako. Okay? We prayed. Salamat po, Pastor, Tatay. Kasi po, kahit na naghiwalay ang tatay at nanay ko, nakilala ko ng Panginoon, hindi po napariwara ang buhay ko. Okay? Naghiwalay na nga ang tatay at nanay mo. Okay? Nag-away na sila. Lumaki kang malayo sa tatay at nanay mo. Tapos pag ang thought life mo, okay? Ang thought life mo, naghiwalay, kawawa kami. Anong feeling mo? Miserable ko. Ano action mo? Magwawala ako. Wala naman nagmamahal sa akin eh. Sasayain ko na buhay ko. Bakit? Kasi yung thought life mo eh. So anong gagawin mo? You will avoid people. You will not mingle with people. Bakit ang core belief? Everybody hates me because I'm ugly. Everybody hates me because I'm poor. Everybody will hate me because hiwalay ang tatay at nanay ko. Ano ang core belief mo? Ano yung mindset mo? Okay? Ito yung power of negativity. Pag tatanggapin mo yung thought life na ito, okay? Even though it was wrong, it will shape your life. Pangit ako, mahirap kami, hiwalay ang tatay at nanay ko. I told that lady, sabi ko, anak, naalala mo pag sinasabi ko sa church? Na ang tatay ko namatay sa bahay ng iba. Na hindi kami nagkaroon ng closeness ng tatay at nanay ko. Isa lang ang picture namin ng tatay ko. Ako pa lang may picture, yung mga kapatid ko walang picture sa tatay ko. Kita mo kung gaano kami ka-close. But did we destroy ourselves? Bakit? Pinalitan namin yung negative thought life ng salita ng Diyos. Okay? Kanya nga sabi ng Psalm 119 verse number 11, ano sabi? Thy word have I hid in my heart that I might not sin against God. Ang salita ng Diyos ay aking itinago sa puso ko para hindi ako magkasala. Isipin mo, I'm ugly, I'm poor, naghiwalay ang tatay at nanay ko, ang bigat-bigat ng buhay ko, yun ang thought life mo. So anong feelings mo? Wala kang confidence, wala kang self-esteem, mababa. And then core belief mo, everybody hates me kasi mahihirap kami, wala kami pinag-aralan kasi ginto kami. Bakit? Because that is your thought life. Akala mo lahat galit sa'yo. No! Ang self-care will teach you to change your action. Pero ilan sa atin ang nagbago? Babaguhin ko yung kilos ko.
Unang araw lang yan, 2 araw, bukas babalik ka na naman. Bakit? Hindi mo kaya mag-isa. Hindi mo kaya. Okay? Kanya kailangan mo ang Diyos. We need to pray to God and say, Lord, teach me to lean on you. Tulungan mo akong manalig, kumapit, magpatuloy. Remind me that this painful situation, yes, pangit ako. Yes, mahirap kami. Yes, naghiwalay ang tatay at nanay ko. Yes, wala kaming pera. But this painful situation would not last. Dadaanan ko lang ito. I would not stay wounded forever. Imagine, ang tagal mo nang nasaktan, hanggang ngayon nasasaktan ka. Eh, di tuwan-tuwa yung nangiiwan sa'yo. Di tuwan-tuwa yung galit sa'yo. Di tuwan-tuwa yung nangapi sa'yo. Di tuwan-tuwa yung, you know what I'm saying? I was talking to a young man kanina. Sabi ko, paano ka magugustuhan nung liligawan mo? Eh kung palaway ka, kung kilalang pikon ka, kung kilalang ganyan ka. Okay? Why would they gravitate to you? Di pag nakita ka nila, they will say, bakit siya? Eh, ganyan yan. That's why we need to say, Lord, sasandig ako sa iyo. We need to say, Lord, keep me close to your presence. You know why? He will wipe away your tears. He will give you the joy that is only possible kasi ang Diyos nasa iyo. Tignan mo sabi ng John 15. Okay? John 15. Look what the Bible says, okay? John 15, verse number 11. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Ano sinabi niya? Ano sinabi niyang these things have I spoken unto you? Ano yan? E di tataas mo sa verse number 10. O verse number 9 muna, verse number 9. As my Father hath loved me, so I have loved you. Magpatuloy ka sa pag-ibig ko. Verse number 10. Ano sabi? Pag iningatan mo utos ko, yung salita ko, ikaw ay nanahan sa aking pag-ibig. At habang ikaw ay nanahan sa pag-utos ng tatay ko, nananahan ka sa kanyang pag-ibig. Kanya sabi na sa verse number 11, ito mga bagay ito sinabi ko sa iyo. Meaning, kanya ka magkakaroon kagalakan, kanya mo matatalo yung mindset mo na mali, kasi nanatili ka sa salita ng Diyos. Okay? Yun lang ang pag-asa natin. Walang self-help, walang therapy dyan. Lalabanan natin yan. And the Lord will wipe your tears away. Now listen. The busier your schedule is, the more you need quiet time from God. Do you have your quiet time with God? Don't forget to spend time with God. Kaninang umaga, before I get out of my bed, I was thanking God, I was praying to God, I was telling God, Lord, reporting for duty. Hindi ko alam kung ano mangyayari, hindi ko alam kung sino magagawa. I don't have any control to whatever happened today. I don't know how many people will be nice or bad, but please help me that I will respond right. Na matutuwa ka sa isipin ko, matutuwa ka, hindi ka madidisappoint sa akin, at makikita mo that I will act right. I will learn to please you, Lord. I spend time with my God. Okay? Kanina, pagdating ko nga, I came from riding my bike. Pawis na pawis ako. So I cannot immediately take a bath kasi mainit. So I spend time talking to God, telling God, Lord, can you please help my members, blah, 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 blah. Inisa-isa ko yung mga prayer life, yung mga kayo, I prayed for you. So after that, I take a bath. Pagkatapos ko, pawis pa rin ako. Why? That's life. But I spend time talking with God. Much of my time, nakikita yun ng Dante and Ellen, while we're traveling anywhere, I have my prayer diary, I'm praying. And I'm praying. Don't forget to spend time in prayer. Don't forget to breathe and give thanks. Lord, thank you, ha? Nakakapagmotor pa rin ako. Thank you, ha? Nakakapanik pa rin ako sa hagdanan. Sabi ng ate, Pastor, ba't hinihingal ka? Nagmotor ako, te. Traffic. Pero nagpapasalamat ako, bakit? Kahit nata-traffic, nag-e-enjoy ako.
Pero iba nata-traffic, naasar pa. Na-traffic ka na nga, naasar ka pa. Have you thank God? You practice the presence of God. When you practice that, it is a skill. It is a habit that you can develop. Na pag tatawid ka, pag bibili ka, pag nasa barbang ka, pag nakusang ka, practice, Lord. Alam ko, nakikita mo ko. You can see me, you can hear me, you know my thought life. Hindi mo napansin pagka may nakatingin sa'yo, Johan, maayos ka? Pag wala nakatingin sa'yo, di ba? Wala naman nakatingin eh. No, God can see you. Wayne, look at me. Sabi ng Diyos, hey, look at me. I can see you. Marlon, I can see you. Practice the presence of God. Kung paano ang musicians natin, makikita mo, itong si Katiana, just try to imagine, di ba? Si Steve tumutugtog ng trumpet. Si Aki natugtog ng trumpet. You see? Si Katiana natugtog ng saxophone. Hindi sila natuto. But they spend time. They practice scales every day in order to play beautiful music with ease. You can learn to think about God at different times in your day. Hindi mo lang siya maiisip pag nasa simbahan ka. Hindi mo lang siya maiisip pag may problema ka. Kahit wala kang problema, which is impossible. Am I right? Kasi lahat tayo magkakaproblema. Hindi ba dapat practicein mo, Lord, teka muna, nakatingin ka sa akin. Lord, teka muna, nakikita mo ko habang nagwawalis ka. Remember, before I became a saved person, bago ko nag-aaral sa TUP, janitor ako. Janitor sa BPI. So titignan ko to, nakatingin yung boss ko, gagalingan ko. Nung maligtas ako, sabi ko, nagugas ko ng jeep. Sa paghugas ko ng jeep, yung tapalodo ng jeep, lilinisin ko, bakit? Kasi sabi ko, nakikita ng Diyos kahit 5 piso lang yan. Gagalingan ko, bakit? Because God is watching me. Gagalingan ko. Because my audience is God. Hindi ko inasahan ang sweldo ko, ang trabaho ko, yung paghugas na siyang magbubuhay sa akin. God is the one that will bless me. Bakit? Kasi siya yung source, siya yung pinanggagalingan. I want my God to see my thought life. Kanya kahit naghuhugas ako ng jeep, gagalingan ko. Bakit? Kasi God is my audience. Hindi ko kailangan ng magandang trabaho. Hindi ko kailangan ma-promote. Ang kailangan ko matuwa ang Diyos at hindi siya ma-disappoint sa akin. At nasa simbahan ako, habang ako'y bata, nagsisimba, nagpapatuloy, nag-aakay ng kaluluwa, my God is my audience. Gagalingan ko. Natanim sa isip ko that the Holy Spirit is my best friend. Kasama ko siya. Pag meron kong di maintindihan, Holy Spirit, sakit. Pero thank you. Ikaw magko-comfort sa akin. Listen, you can train your mind to remember God. Hindi mo lang siya maalala pag nasa church ka. Kasi, kanya nga sinabi ko, Lord, kahit hindi ako pastor, you will bless me and you can bless me. In fact, yun nga sabi ni Pastor Laurena, sabi niya, pambira to si Joey. Hindi pastor, may kotse. You know why? I serve my God. Kaya akong pagpalain ng Diyos. Kasi ginagalingan ko sa bawat trabaho, sa bawat ministry, sa bawat iutos sa akin. I will not limit my God. I will not limit how God will work in my life. No. I have to please Him. My thought life should be a pleasing thing for Him and I should not disappoint Him. I should not. At first, you will need to create a reminder to regularly bring your thoughts back to the awareness that God is with you in that moment. Pero nasanay na ako Nasanay na ako that God is watching me. Okay? Begin by placing visual reminders around you. Maglagay ka ng post. God is with me and for me right now. Kasama ko. Kanya kahit nagmomotor ako. Okay? Nakatingin sa akin yung mga tao kanina kasi duman ako dyan sa I have to make a choice. I will turn right sa may Forbes Park o dediretso ako pupunta ng BGC. Nakita ko traffic, sabi ko, matatraffic ako. Dito na lang ako sa may Forbes Park. Pagdating sa Forbes Park, nakita ko traffic.
air-cooled yung Harley na binigay nyo. Sinandun lang ako. Pag sinabing air-cooled, pag tumatakbo, malamig ang makina. Pag naka-traffic ka, mainit yun. Andun lang ako. Yung may mga motorsiklo, sumisingit sa kanan, sa gilid, sumasalubong. Ako nandun lang ako. People were wondering, sumat ka. Bakit? Baka may nagbibideo. Kamote, naka-Harley, sumisingit. So I stay there, Lord. I know you're with me. You're watching me. Help me not to have a bad testimony. Andun lang ako. Bagal, mabagal. Siguro mga 30 minutes bago ako nakarating sa kanto, pakaliwa na, pakanan, papunta na sa army, palabas ng skyway, papunta doon. Ang bagal. Pero nakapila lang ako. I cannot cross line, I cannot sing. Bakit? Hindi naman ako kamote rider eh. Kanya kung halimbawa member ka ng church, nagmomotor ka, kamote rider ka, pag nakita kita, kakaltukan kita. Okay? Dahil akong pastor mo, hindi ako kamote. Nakapila ako. Okay? That's why people were watching me. Boss, okay lang? Fine. Traffic, no? Ganun talaga eh. Nakapila lang ako. Hindi ako susingit. Bakit? God is with me. I have to maintain. Lord, thank you. I enjoy you. If you're seeking an experience of His presence through all of this, you miss the point. Why? We don't praise God to feel good, but to do good. Your goal and my goal is not a feeling, but a continual awareness that God is always present. Alam mo tawag dyan? Lifestyle of worship. Keep thy heart with all diligence. Pupurihin ko ba ang Diyos? Nasaktan ako? Pupurihin ko ba ang Diyos? Will God bless me? Will God answer my prayer pag tinignan niya yung thought life ko? There are things in life that are so tough to share to anyone. Meron kang pinagdadaanan. Nahihiya kang sabihin kahit kanino. Tama? You're afraid. Either you don't want to burden them or you're ashamed to say it. There are a lot of things that are happening to me I don't want to share to anybody. You know why? Okay na ako sa Diyos eh. God is enough for me. Okay? You're trying to fix it on your own. So meron kang plan A, plan B, plan C, in case plan A wouldn't work. But I would like to say, bagamat hindi mo mai-share yan, those heartaches and sacrifice to others, can I just tell this to you? God knows all about it. God knows the battle that you're going in. He knows every battle that you don't want to anyone to know about. And I would like to say, He sees you persevering. He sees you getting tired. He sees you while no one else did. He sees your weary days. He sees you pag nalulunod ka na sa iyong iyak. Nakikita niya yan. And you know what He's saying? Isaiah 43:2. Pag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako isa sa iyo. At habang ikaw ay dadaan sa ilog, hindi ka aapawan yan, at pag lumakad ka sa apoy, hindi ka masusunog at hindi mag-aalab at magniningas ang alab sa iyo. When we go through the waters, the Lord said, I will be with you. What does it mean? Your thought life, kahit anong hirap na pinagdadaan mo, rest in Him, find a promise of God, because you're not alone in this battle. His goodness, through His grace, will carry you through. Ang tanong ko sa iyo, Re, yung thought life mo ba nakapuon sa goodness? O gusto mong gumante? Gusto mong hiyain ng mga tao? Okay? Tatandaan mo, pag ang thought life mo tama, pag ang thought life mo will please God, not to disappoint God, answered prayer will be coming.
in His time, not yours. Sa panahon ng Diyos. Kanya pag halimbawa ikaw, hindi ka nag-ingat, yung thought life mo, hindi mo iningatan, why would God answer your prayers immediately? Why would God show kindness to you? Why would God help you and give you grace? Eh yung thought life mo palang mali na. Now listen, just because a promise did not happen, it doesn't mean it's not going to happen. Tinitignan lang ng Diyos, ano ang thought life nitong si Anton? Ano ang thought life na meron si Manny? Anong thought life meron si Hannah? Anong thought life meron si Didit? Anong thought life meron tong si MJ? Anong thought life meron tong si Joseph? Anong thought life meron si Helen? You see? Anong pinofokusan mo? Worries or the bigness of God? Let go of those worries. Shake off those doubts. Walk again by faith. You know why? What God has promised you, what God has planned in your life, it will happen. Kailangan lang yung mindset mo tama. Kasi pag ibinigay yan ang mindset mo mali, mang-aaway ka. Yung mindset mo mali, magyayabang ka. Yung mindset mo mali, sasayangan mo yung blessing. Okay? Tatandaan mo, God is a faithful and true. We can trust Him completely. And again, in His time, not yours. So habang nag-iintay ka, ano ang thought life mo? Nagmamadali. Nag-aasar. Sinisilip yung blessing ng iba. Naiinggit. Mali. Don't. You see? Don't. I have been there. I know what it means na mawalan. Alam ko, ibig sabihin mapahiya. Alam ko, ibig sabihin ng iniwan ka ng mga tao. I know what it means. But you know what? I keep my mindset clear. I want my mind to please my God. I want to stay tuned with God. I want a mind that will not disappoint my God. Why? Pinagdadaanan na ako. Magiging salbahe pa isip ko. Anong sabi ng 1 Corinthians 15:10? By the grace of God, I am what I am. What does it mean? Pwede mong baguhin yung mindset mo. Pwede mong baguhin yung mindset mo. Pwede mong baguhin yung thought life mo. Okay? Sa biyaya ng Diyos. God's grace carried me here, and by His grace, I will continue to believe and persevere. Dapat yun ang mindset. Yun ang dapat na thought life. Kasi pag mali ang thought life mo, kapatid, tapos ka. It will shape your life. Okay? Because our thoughts control my life. Number 2. Because my thoughts, my mind, is the battleground for sin. Pag hindi mo iningatan ang thought life mo, dito pa lang sa isip, nagmumura ka na. Dito pa lang sa isip, nag-iisip ka na. Dito pa lang sa isip, bastos ka na. Okay? Anong sabi ng Romans 7:22 hanggang verse 25? Sapagkat ako'y nagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Verse number 23. Datapat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking sangkap na ako'y nakikipagbaka sa aking pag-iisip. Okay? Nakikipagbaka yung kautusan sa aking isip. At dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Verse 24. O wretched man that I am, sino ang magliligtas sa akin sa katawan ng kamatayan? Verse 25. Ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesukristo, sa Diyos, sa magitan ng aking kaisipan. Ako'y naglilingkod sa utusan ng Diyos, ngunit ang aking laman sa utusan ng kasalanan. What does it mean? Sa isip mo, yan ang battleground ng dyablo. Pag nakuha ng Diyos ang isip mo,
Nakapagtanim siya ng masama, nag-isip ka ng bangit, nag-isip ka ng bastos, nag-isip ka ng masama, panalo na dyablo. Okay? All temptation happens in the mind. Sabi ni Paul, I love to do God's will. Okay? As far as my new nature is concerned, ligtas ako, gusto kong gawin. But there is something else deep within me. Sa loob ko. Okay? Ibig sabihin, in my lower nature, in my sinful nature, may war sa aking isip. At ito'y nananalo. Ito'y nakikipagdigma at ginagawa kong alipin ng kasalanan sa loob ko. In my mind, sabi ni Paul, I want to be God's willing servant. Pero sabi ni Paul, eto ko ngayon, kasalanan, ako'y alipin ng kasalanan. Listen, alam mo kung bakit pagod ka everyday? Bakit mentally fatigued ka? There is battle within your mind. Ano pinapapasok mo sa utak mo? Okay? It is in your mind 24 hours. It's debilitating because it is intense. It's intense because your mind is your greatest asset. Kung ano iniisip mo, ano mindset mo, yun na mag-shape ng buhay mo. And Satan wants your greatest asset. Pag pinasok ng dyablo utak mo, hindi niya pwedeng pasukin ng puso mo eh. Andiyan si Kristo eh, tama? Am I correct? Saan mo pinapasok si Kristo? Sa puso. So anong gagawin ng dyablo sa'yo? Hindi niya papasukin ng puso mo. Talo siya dun eh. Ang papasukin niya, ang utak nitong si Fernan, ang utak ni James, ang utak ni Ian. Teka, ba't kayo magkatabi dyan? Ni Ian Utor, tsaka ni Ian Brinyosa. I ask you, ano laman ng Facebook mo? Pag tinignan ko yung history ng Google mo at lahat, may pornography? Pornography is rampant in the world today. Mga nanay, mga tatay, tignan mo yung cellphone ng anak mo. Satan has succeeded in perverting God's gift of sex, perhaps more than any other God's good gifts. Satan has taken what is good and right, loving sex between husband and wife, at pinalitot ito ng lust, pornography, and other sins. Pornography can be a step sa isang sleepless stroke, sa sexual addiction, at tinatawag na ungodly desire. Ano sabi ng Romans 6:19? Nagsasalita ako sa kaugalian ng tao dahil sa karupukan ng ating laman. Sapagkat kung paano inyong hinandog ang inyong sangkap na katawan na pinakalipan ng karumihan, lalo't lalong kasamaan. Gayon din ihandog nyo ngayon ang inyong sangkap na pinakalipin sa katwiran na ikakabanal. What does it mean? Addictive ang kasalanan. Pag nahuka sa pornography, Steve, pag nahuka sa pornography, Johan, bastos ang tingin mo sa mga babae. It is addictive. Okay? It is well documented. There are three main categories of sin. Ano sabi ng 1 John 2:16? For all that is in the lust of the flesh, what is that? To do. Yun ang pita na laman, gagawin ko to. And the lust of the eyes, to have, gusto ko to. And the pride of life, to be. Yan lang ang kasalanan. Gagawin ko, kukunin ko, gusto ko. Pornography causes users to lust after the flesh. Bakit? Because it is the lust of the eye. Nakita mo eh. Anong gagawin mo ngayon? Magmamasturbate ka. Pupunta ka sa kwarto. Bastos ka na. Pag nahook ka dyan, why would God bless you? Why would God answer your prayer? Hinayaan mo ang utak mo na maging battleground. Pornography does not qualify as one of those things that are true na dapat nating isipin. Ano sabi na Philippians 4:8?
katapos-tapusan mga kapatid. Anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na marapat, bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, kung anumang kapurihan, ito dapat ang inisip natin, that you think on these things. Tanong ko sa iyo, yung bang kalaswaan, yun ba yung kaaya-aya? Kasi, hindi dapat makita si Lyle na nandoon. Pornography is addictive. And we are not to be mastered by anything. Ano sabi ng 1 Corinthians 6:12? All things are lawful for me. Lahat ng bagay matuwid. Ngunit hindi lahat ng bagay nararapat. Lahat ng bagay ay matuwid. Pero hindi ako dapat magpasakop sa kapangyarihan ng kahit na sino maliban sa kapangyarihan ng Diyos. Sipin mo, gustong-gusto mong, teka muna, paghawak mo na yung cellphone mo, oh, grabe, oh. Ito yan. Pag may kinlik ka, algorithm yan. Padadalan ka ng padadalhan. Ng pare-pareho. Tapos sabi mo, hindi po ako nag-share niya, nahak. Hindi ka nahak, tanga. Ikaw ang nag-click niyan. Ikaw ang pumunta dyan. Lasting in the mind, which is the essence of pornography, is offensive to God. How God will bless us, how God will answer our prayer, how God will help us in our predicament, kung yung thought life mo bastos, at yung isip mo, pinagaharian ng kalaswaan. Matthew 5:28, anong sabi ng Word of God? At sinasabi ko sa iyo, ang sino man tumingin sa babae na may pagnanasa, ay nagkaroon ng adultery. Baka nga pagtingin mo, wow, grabe, oh, ganyan, yummy. Kasalanan yan. It is destructive. Ephesians 4:19, okay? Anong sabi? Nasa day pagkaramdam ng kahihiyan, okay? Hindi sa nakakaramdam ng kahihiyan, okay? Ay nahikayat sa lasciviousness na gumawa at kalkalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Pag na-involve ka sa pornography, God can and will give you freedom as you seek Him. Are you involved in pornography and desire to be free? Pagka nahulog ka dyan, we are slave, chain in bondage to lust and sexual sin. Kanya ang Diyos bibigyan ka ng path in front of you, bigyan ng opportunity to embark sa journey out of slavery and bondage. It is a journey that will strengthen you, sharpen and equip you like no other journey. Pabaguhin ang mindset mo. It's hard to have and to become a new creation, a new version of yourself, pag hindi mo binago ang mindset mo. Okay? It's time to step into freedom. So anong dapat mong gawin? Para hindi maging battleground ng isip natin, confess your sin to God. Confess. Anong sabi ng 1 John 1:9? Kung ipapahayag natin ang ating kasalanan at tapat tayo patatawarin, tayo lilinisin. Ano pa? Ask God to cleanse and to renew and transform your mind. Ano sabi ng Romans 12:2? Okay? At huwag kayo makiayos sa libot ng toko, di mag-iba tayo, magitan ng pagbabago ng ating isip upang mapatunayan natin kung ano ang maganda, kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. And ask God to fill your mind with the things of true, honest. Ano sabi ng Philippians 4:8? Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there be any virtue, if there be any praise, think of these things. Let God possess your body in holiness. Lord, katawan mo to, pag-aari mo ko, luluwalhati kita. Hindi lang sa isip ko, pati katawan ko. 1 Thessalonians 4:3, for this is the will of God, that even your sanctification, that you abstain from fornication. Verse number 4, that every one of you should know how to possess this vessel in sanctification and honor. Ibig sabihin, Lord, yung kamay ko, linisin mo. Kasi baka mamaya, pag ginawa ko kayong phone ko, pupunta ko naman si Tony Fowler, titignan ko na naman to. You see? Understand the proper meaning of sex.
and rely on your spouse alone to meet that. What does it mean? Kayo mga kabataan, Violet, Ayesa, Leah, sex is only for married couple, not for unmarried people. Okay? Anong sabi ng 1 Corinthians 7:1? Tungkol sa bagay na sunod nyo sa akin, mabuti sa lalaki ang hindi humipo sa babae. Lalo na ang humipo sa kapwa lalaki. Okay? Verse 2. Datapwat, dahil sa pakikipid, iwasan mo yan. Let every man have his own wife, and let everyone have her own husband. Para hindi ka mahulog. Verse number 3. Hayaan mo ang lalaki ibigay sa babae ang nararapat. Gayon din naman ang babae sa asawa. Verse number 4. Ang babae walang kapangyarihan sa kanyang katawan, kundi yung husband niya. Ganon din naman yung husband, walang kapangyarihan sa kanyang katawan, kundi sa wife. Okay? Verse number 5. Huwag niyong gugulangan ng isa't isa. Maliban na lamang sa panahon na nagpa-fasting kayo at nagpe-pray. At pag nagsama kayo, pwede ulit. Kasi Satan will tempt you for your incontinency sa kawalan nyo ng pagpipigil. Okay? Realize that if you walk in the Spirit, you will not fulfill the lust of the flesh. Let the mindset be occupied by God. Galatians 5:16, that if we walk in the Spirit, you shall not fulfill the lust of the flesh. What does it mean? Let your mind be occupied by God. Just like what I said kanina, magkaroon ka ng reminder, nakatingin ng Diyos sa akin. You see, kaninang umaga, kausap ko yung pulis, si Cleophas. Sabi ko, ilang taong ka na? 31. Parang anak na kita dahil yung bunso ko is 32. Taga saan ka? Cagayan po. Good. Sabi ko, nakapunta kami dyan. Masarap ang mga pagkain dyan. So I witnessed to him and I told him, was there a time na may ginawa kang bagay na hindi mo kayang sabihin sa iba? Opo. Hindi mo kayang sabihin sa nanay, tatay mo? Opo. Sa asawa mo? Opo. Pero I would like to tell you, alam ng Diyos yan. Okay? And I would like to say, marami tayong ginagawa na alam ng Diyos. Ang tanong ko, why would God answer your prayer? Kung ang utak natin, isunuko natin sa dyablo. Kung ang utak natin, kabastusan. Disappointing God and not pleasing to God. Take this practical step to reduce your exposure to pornographic images. I-delete, 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 i-block, i-block, i-block. Okay? Find freedom. Your thought controls your life. The mind is the battleground of sin. Number 3, and we close with this. Your mind that is in tune with God is the key to peace and happiness. You want peace? You want happiness? Mindset. Romans 8:6. To be carnally minded is death. But to spiritually minded is life and peace. Ibig sabihin, pag ang kaisipan mo negatibo, kahit may blessing ka, mainggit ka. Pero pagka inisip mo, spiritual na bagay, ang Diyos pinanood ko, ang isip mo dapat kaaya-aya. Sabi ng Diyos, meron kang buhay, meron kang kapayapaan. Verse number 7, sapagkat ang kaisipan sa laman ay kaaway, pakikipaggalit sa Diyos. Sapagkat hindi sasaklaw na kautos sa Diyos, na hindi ka maaari. Verse number 8, kanya nga yung nasa laman cannot please God. If your mind, sa laman. If your action is sa laman, you cannot please God. Verse number 9, kayong nasa laman, wala na kayo dyan. You're now in the Spirit. The Spirit of God dwells in you. Now, if any man have not the Spirit of God, he is none of his. I ask you, are you saved? May Holy Spirit ka ba? O di nakikita ka ng Holy Spirit? Tama? So mag-iingat ka. Huwag magagalit. Huwag matitrigger. Tanong sa akin nung kausap ko kanina, Pastor, marami ka naman nasaktan? Yes. Nung hindi pa ako ligtas. Pero nung ligtas ako, nakasakit din ako. Bakit? May ginawa akong di tama eh. Ganun ho, nakapatay ka na. Sa isip. Bakit? Nung hindi pa ako ligtas, sabi ko, mamatay ka na sana. Ikaw, marami rin akong iniisip na ganun eh. Di dapat ikulong ka na. Bakit? Marami ka nang pinatay eh. Hindi na po, magbabago na po ako ng isip. You know what is this?
Unmanaged mind leads to tension. Pag hindi mo inayos ang mindset mo, kahit may ulam ka, tensyonado ka. An unmanaged mind, a managed mind leads to tranquility, meaning, kalma. Okay? Hindi ka magre-react. Do you remember, pag, halimbawa, ilagay mo to, this is a Coca-Cola. Coke to, halimbawa. Ang Coke o ang soft drink, soda can, pag ito'y kinalog mo at binuksan mo, tama? It will explode, tama? Bakit? May acid. Hindi mo napapansin, konting kibot lang, maingay lang, nag-explode ka. Bakit? Your mindset. Pero pag tubig ka, kahit kalugin mo to, pag binuksan mo yan, walang freezing out. Bakit? Kalmado lang. Bakit? Manage mind. Ba't ang dali mo mapikon? Ba't ang dali mong mainis? Ba't ang dali mo mag-isip ng pangit? Unmanaged mind. Bakit kalmado ka? Managed mind. Okay? Unmanaged mind leads to conflict. Kanya walang tigil ang gulo sa ating pagsasama. Bakit? Unmanaged mind. Ang babae, ang bagal maligo, ang bagal magayos ng buhok, ang bagal magayos ng mukha, pero ang bilis maghinala. Ang bilis magalit. Ang bilis mainis. Okay? Ang bilis makaalala. A managed mind leads to confidence. Sino ang pinapapasok mo sa isip mo? An unmanaged mind leads to stress. Ba't ka stressful? Tata naman ang bilhin! Does it help? When you don't try to control your mind and the way you direct your thoughts, marami kang enormous stress sa buhay mo. Pero yung managed mind, Lord, bantay mo isip ko, pinanonood mo ko, alam mo pinagdadaanan ko, will lead to strength, security, and serenity. Letting your sinful nature control your minds leads to death. Now listen. God's plan, God has gone ahead of you. Ano ang mindset mo pag nasa labas ka? Dapat sa trabaho, sa negosyo, ang mindset mo, anak ako ng Diyos. How to represent Jesus in your workplace? How to represent Jesus in your school? How to represent Jesus in your family? Operate in integrity. Don't complain. Be honest. Do things with excellence. Serve. Add value to others. Be diligent. Be consistent. Pray for those who work with. Conduct yourself in a manner worthy of the gospel. Bakit? Lord, pinanonood mo ko. Lord, nakikita mo ko. Gagalingan ko. Kanya sabi ko, 40 years ago, hindi ko kailangan magpasikat sa Diyos, sa tao, sa Diyos. Gagalingan ko. May nakatingin o wala, gagalingan ko. I'll be a problem solver. Kanya nga, ayan si Preacher Rene. Okay? Our school recommended us to company. Okay? Dinilaga pangalan namin doon, in-interview kami, alam ko, tanggap na ako. Bakit? Our school saw us eh. Pinadala kami. Ako sa Sprague, third year, siya sa Reynolds. Bakit? Ginilingan namin eh. Reminders. In your business, God is steady. In your sensitivity, God is sure. In your weakness, God is strong. Tanong ko sa iyo, kung ganyan ang linyahan natin, bakit hahayaan mo ang utak mo maging negatibo? What is your mindset? Bakit hahayaan mo mainggit ka? Kaya mong isip mo, I'm ugly, I'm poor, iniwan ako. So anong linyahan mo? Ano magiging attitude mo? Ano magiging kilos mo? Ano magiging galaw mo? Okay? Ano magiging feelings mo? Lack of self-confidence, low self-esteem. Ano action mo? I'll avoid people. Bakit? Ang core belief mo, people hate me. No. You know why you're like that? Mindset. It's time for us to surrender our mindset.
Ako dapat ang mababa ang self-esteem. Ako dapat ang walang confidence. Ako dapat kasi may ginawa akong mali. Are you following me? Because I crossed the line, I did bad, terrible things. Pero you know what I did? I let God have my mindset. Lord, baguhin mo isip ko. Pwede mo akong pagtiwalaan. Reset ako, reset. Baguhin mo pananaw ko. Why would God bless you? Why would God answer your prayer? Why would God help you in these tough times? Now government can help you. No amount of money can help you. Psalm 66:18, what the Bible says, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Pag meron akong iniingatang kasalanan sa puso ko, hindi ako pakikinggan ng Diyos. Ano sabi ulit ng Proverbs 4:24? Be thou diligent in your heart, for out of it are the issues of life. Yung puso mo ba maayos? Is your thought life pleasing or disappointing to God? I don't know. But we need to get right with God. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Samahan mo kami na yung aming kaisipan maging kaaya-aya sa iyo. Patawad kung halimbawang kami barubal sa pag-iisip. Marahil hindi namin sinasabi. Marahil walang nakakarinig. Pero nakikita mo po. At ikaw nagsabi na dapat binabantayan namin ang aming puso, for out of it are the issues of life. Tulungan mo pong maging maingat po kami. Tulungan po na amin po siya sa atin. Do we have a negative mindset? Do we have a bastos mindset? We want peace. We want serenity. Capture our mind. Change our hearts. Will you come at the altar now? God bless you.